O sige, mag-start na tayo. Anyway. Again, I said, yung sinabi ko kanina, magle-less theory tayo. More on hands-on tayo. Yung theory kasi may kita nyo sa YouTube, may kita nyo sa Google. So, explain ko lang ng mabilis yung yung unang-una sa basic bonsai, yung bonsai material. Saan nakukuha yung bonsai? Ano ba yung bonsai material? Ano ba yung pwedeng gawing bonsai? So lahat pwedeng gawin except yung mga fruit bearing na malalaking dahon. Tulad ng kalachuchi, bawal yan. Kasi hindi liliit. Hindi liliit, mangga hindi liliit, yung mga santol hindi liliit. Pero yung iba, lahat katulad ng ficus, yung family ng ficus, yung sabihin ng balete, yan. Sobrang titibay niyan, sobrang madaling alagaan. Sobrang daling i-care, no? So, question sa bonsai material. Anong gusto niyo itanong sa bonsai material? Katulad kanina nagtanong kalachuchi, bawal. Meron akong nakita na yung sinabi kinukuha sa sa dagat. Bantige. Oh yes, bantige. Ano yan? Saan nakukuha? Sa ilalim or sa Hindi, Sa clip po, sa clip. sa shore, meron sa Shoreline. shoreline. Sa shoreline meron eh. Okay, bantige. bantige. Anywhere in the Philippines, pwede. Yes. Bantulinaw. Bantulinaw, okay yan. Bantulinaw is also parang kamagong yan eh, no? Itim yan. Parang yung mga mangrove. Bawal si mangrove. Ah, Hindi siya lumiliit eh. Hindi siya na, Island. ayan, marami yan ganito. So, sa Pilipinas, ito yung pinakamahal. Bantige. Kasi yung bark niya, yung skin niya, sobrang old tignan. Parang crocodile bark. oo nga eh. So, yung material niya, as it is, napakaganda, no? Ito, bantige. Saan ka nagsusource ng mga bonsai material mo? Before kasi may hunter ako, before I do that, I tried yung nagpunta ako sa Pangasinan, Tarlac. Mga ganun. sa mga tabing dagat eh. Tabing dagat usually yan eh. Pero sobrang hirap. Sobrang hirap. Kailangan mo mag-rappel, kailangan mo na may bareta, tapos kaagatin ka ng langgam. So before I do that, pero hindi ko na kaya, no? So bibili na lang ako. So may mga hunter na nagdi-deliver niya, pero bawal na kasi ngayon to. Bawal na siya ngayon ni-hunt. Not unless merong gagawing development dun sa lugar. So yun, pwede yun. Kasi ngayon hinuhuli na. Pero syempre, alam mo naman ng Pilipino, walang bawal. So, basta may pera ka, okay yan, di ba? O, yan pa isa. Naku, ulitin ko na naman. Pinakabata, o. Kita. Halika, dali. Late ka na. Ah, si Jess. Stella. O, Stella. May dala na siyang upuan. Very good. O, nag-start na kami. O, pakilala ka lang. Ikaw ang late eh. Dali, pakilala ka lang. Stella. Stella Lizardo, ayan. O, yan. Layo. Layo, no? Layo na inikot. Oh, then nag-start na kami, nandito na tayo sa may bonsai material. So again, yung question na Bantige. Bantige. Bawal lang kumuha. Siguro ilis daw mamaya yung pupwedeng halaman na na pupwedeng i-bonsai. meron naman tayong kunyari, kung maglalakad kayo sa ating creek, may kita kayong mga nakakapit sa bato na mga tree na nakakling dun sa yun, basically, pwede natin kunin yun. Kasi kadalasan IS nun ang kumuha, di mga tayo na ficus kumuha. Mga ficus yun, mga balete. Yan yung mga clinging lagi. Yan ang sobrang, nakikita nyo, meron nga sa tulay, di ba? Yeah. Meron nakaganon. Yes. Yun, mga balete yan, family ng balete talaga? yan. Sa pader. Oo. Crevices, mga Yes, balete yun. Yan. Yan ang pinakamatibay. So, yan ang pinakamadaling i-bonsai. Kasi ang hirap patayin, ang hirap siyang mamatay. Di ba? Yes, ma'am. How do you remove it? You just snap it? Yes. Parang cabra. I-force mo. Galing. Parang ini-scoop. With the roots na. Oh, paano kung tamaan yung roots? Okay lang. Kasi si balete, from cuttings nga nabubuhay siya eh. Okay. Maski mamaya yan, balete yan yung nasa likod nyo. Yan.
Ibig sabihin, pagka pinutol natin yan, maski yung maliit na branch na yan, pag nilagay mo sa lupa, tutubo na siya. So, ganun si Balete. Kaya niya mag-thrive kahit saan. How many years is that? And This then one, that- siguro mga 20 na to. Ito 30. So, nag-start to from walang branch. Walang branch. Wala lahat. So, ibibigay sa'yo parang trongko lang. Parang trophy lang na nakaganon. Tapos, syempre, tutubo siya, no? Tutubo siya ng marami. Magsushoot sa kahit saan. Mamaya, yung ituturo ko sa inyo later on kung paano mamili ng branch na ikikip mo at yung tatanggalin mo. So, Parang mamaya siyang tayo drip doon. wood, no? Oo, maganda yung may drip wood. Kasi yun yung karakteristik ni Bantige. Yung balat niya, yung drip wood niya. Kasi di ba meron ako doon nasa labas na malaki. Oo. Parang kala mo patay na pero buhay pa yung. Kasi yung part na merong balat, yun yung doon dumadaan yung mga ano eh, yung mga nutrients niya, di ba? So, maski may drip wood siya sa gitna, as long as may balat siya na portion, okay yan, mabubuhay yan. Di ba? Okay, go na tayo ha. Madali yung makikita nyo yung mga ganyan sa ano. Medium. Pag sinabing medium, ano yung medium? Yung kanyang soil na ginagamit. So, hindi siya ordinary soil. Ito ang ginagamit. Usually, river sand. Lalalim ngayon ng dagat kasi magdidig tayo. Hindi dagat ha. River. Ah, River river. sand. River pala, Hindi river. creek. Fresh water. Hindi pwedeng creek. Pwede naman creek kaso madumi. Ah, Madumi naman yung mga kung ano-anong dumi yun, di ba? So sa river, yan, merong iba-ibang klase ng river sand. Merong maputi. Saan nakukuha yan? I mean, yung Nabibili mo sa commercial. mga garden supply, meron din naman yan. Pero usually marami nito sa Tarlac, sa Bulacan, yan, mga ganyan. Yan ang river sand. O at saka, pumice. Yung panghilod. Pumice, yan. yan meron Kasi yan. Meron porous, din yan, kasi no? porous siya, di ba? Oo. So bawal ang maalat na na buhangin ha. Hindi pwede yung dagat na buhangin o kaya yung nabibili natin sa hardware, bawal 'yun ha. Bawal 'yun. So river sand lang. Sa fresh Patay na water river na nito. buhangin. Yun. Bawal ang soil kasi root rot. Kasi ang bonsai, dapat ang water containment niya true and true. Kunyari pag diniligan mo, lalabas lang kagad. Hindi Especially pwedeng si Bantige. mag-stay. Kasi si Bantige, sa bato lang siya nakatira. Tapos yung tubig lang nung dagat na umalo na gano'n, yun lang yung nagdidilig sa kanya in and out. Bawal siya nakababad sa tubig. Kasi maruroot rot siya, mabubulok yung lupa niya, yung kanyang ugat. So lahat ng bonsai, bawal ang soil. Even yung ating flowering ko, santan. Oo. Yung mga santan. So, importante ang medium ha. Importante. Siyempre, ang pinaka the best na medium, si Akadama, yung galing Japan, di ba? Pero medyo mahal. Medyo mahal siya kasi 2.5 yung per sako niya. Oh. So, okay naman yun. Meron naman tayong local, so hindi nyo kailangan mag-ganon kasi maganda naman, di ba? Saan pwede bumili ng riverside? Rivers, may mga supplier tayo ng mga river sand eh. Usually ako nagpaparating ako truck eh. Pwede naman kayo mag-purchase nun. Oo, pwede naman pag order tayo para sabay-sabay tapos dito natin kukunin, di ba? Per sako. Per sako yan, usually mga 200 per sako. Mga ganyan. Compared dun sa ating Akadama. So, mahal ng Akadama. So, may question tayo sa medium. Okay, no, maintindihan. No? Bawal ang lupa. Remember, bawal ang lupa. Bawal. Pero pag naglalagay tayo, una, pebbles dun sa baba or bigger parts. Usually ganito. Usually ganyan. Ang ilalagay natin sa pinakababa. Pinaka-base yan. Pinaka-base. Tapos tayo mag-river sand. Or pwedeng lahat na ganito. Bakit natin lalagyan na ganito? Para yung tubig, maganda yung labas. easy drain. Yung drain niya. So importante sa bonsai ang drain. Kasi mas ang lunod kaysa sa hindi mo madiligan. Parehas yun, hindi mo madiligan, ma-overdilig or mababad
Walang over-delay kung yung ating medium true and true. So, importante, true and true yung water. Parang dadaan lang sa kanya. Kaya Hindi ako, bababa. ang aking dilig, usually 3 times a day. Oh. Ganun? Oo, kasi syempre yung containment nila ng water, Uwian. sandali lang, di ba? Patay O, tayo yan ang dyan. mga responsibility ng ng bonsai hobby. Pag nasa labas ka, naku, magdidilig pala ako. Yung pumice stone, ganyan ba ang size niya? Kasi meron din mas malaki dyan. Ganyan ba palagi? Ideally, ganito, parang Yung na ano na durog na. matanghito, parang tinatawag nila. Parang bigas lang. Oo, parang ganyan. Tingnan nyo. So, May nabibili din ganyan na ano na. oo, yan. Yan ang size, parang matanghito. Okay. Pero hawakan nyo, ano siya, poro siya, magaan. Maset. Eh bakit hindi pwedeng Meron cement? ako kasi ano, Huwag semento. Meron yung ano eh. Meron yung may chemicals yun eh. Bawal may chemicals. So na ano lang, natural ano talaga. Natural lang lagi. Diba? Coco cubes. Ay, yung sa parang sinyog. Oo, hindi pwede. Yung coco pit. Kasi nagre-retain na. Magre-retain yun eh. Oo. Tsaka hindi bagay, no? Kailangan kailangan solid yung base niya. Kasi 'di ba, usually maliit yung pot, mas maliit yung pot versus dun sa may halaman sa ating material eh. Kasi hindi pwede tayong malaking-malaki yung pot. Right now, yung mga nakikita nyo malalaking pot, training pot pa lang 'yan. So parang May training pot pa pinapagrupa na pala. natin. Pero pagka nagko-compete ka na, tingnan mo to, mas heavy yung top niya versus sa pot. Kasi pag malaking pot yung ginamit mo, yung mata ng tao mapupunta sa pot. More than sa halaman. Okay. So yung bonsai, 'di ba? Kaya nga sinawag siya ng bonsai. At tree on a pot, 'di ba? Yun eh. So better kung kunyari mas manipis to, pero nabuhay mo, yun yung panalo, no? Yun yung pag nagko-compete ka na, lilipat mo na sa magandang pasuyan, sa mas maliit na mas manipis. Diba? So parang landscape na siya pag tinignan mo. Diba? Kunyari, ideally, mga ganyan ng manipis. Mas maliit lang. Parang yung tree yung binibenta mo eh. Not the pot. So training pot, ito training pot pa lang to. Pag ilalaban na natin to, liliitan na natin yan, aayusan na natin yung sand, lalagyan natin ng moss, ng rocks, mga ganyan. Di-design natin. Tuturo natin yun, advanced na yun eh. So ngayon, caring pa lang tayo ngayon. Yung pag-aalaga muna tayo. Okay, no more questions sa medium. Sa pots, hindi pwede yung malalalim, no? Yun nga, again, sinasabi ko, hindi pwede yung malalaki. Ito, kaya to ganito, kasi pang cascade talaga siya. Kailangan Usually, mataas. Narrow na mataas para to give na space dun sa kanyang Pag-cascade niya. pagbaba ng branch. Kaya ito pang cascading lang yung pot na yan. Hindi siya pwedeng gamitin sa mga ganito. 'Di ba? Yan yung mga pots. Merong mga shallow pots. Kaya katulad yung sa likod nyo, yun yung mga pots natin. No? Concrete yan. Concrete concrete pots yan. No? Pero, matagal na. kunyari magaling ka na at lalaban ka na, ililipat mo na siya sa terracotta na yung mga Japan pots. Oo. Medyo mahal. Mahal yun. Oo. Terracotta pot. Nag-range yun ng mga 3,000 pataas. No? Depende Mabigat dun sa pati. size. No, magaan siya. Kasi terracotta nga eh. Okay. Naka-bake yun, ano yun. As an example ng terracotta natin, yung maliit na pot. Meron tayo dyan. Pang competition na yun. Pang competition na, pang training, dapat malaki na muna. Kasi para mas mabilis. Di ba? Pero pag magko-compete ka na, or finish na yung yung bonsai mo, yun, lilipat mo na. Kasi siyempre, yung mga kalaban mo, Paano malalaman palang finish ka na or yung nasa end ka na ng paghalos ganito na, pag nakaporma na. Pero para sa akin kasi walang finish na bonsai eh. Kasi continually gumugrow yan eh. Pag yan hindi mo ginupit, mawawala siya sa shape niya. So, yan ang terracotta. So pagka malalaman ang terracotta yan, kasi pagka maski manipis siya, matibay. Itong mga to, tama nabibiyak. Gaganyan. Pero ito, kasi bake to ng Japan. Nabe-bake nila yan eh. Tapos special yung kanilang clay na ginagamit.
Yung terracotta nga na sinasabi nila. Yung melamine. Pwede yun Plastic. pang train lang po. Pang train. Pang train. Pwede pa rin yun. May plastic. Asan yung plastic ano? Anthony, kunin mo yung plastic. Yun o, yung parang oval na yan. Yung mga Mga bowl nakataon. na luma na ano, pwedeng gamitin. Yung nagdididilaw na. Hindi, yun. Yung kulay, yan. Yun o. Yan, yung nakataob. Yan, plastic lang yan. Pang training yan. Pero maganda na yung shape niya, di ba? Parang ano na siya. Oo. Oo, pwede na rin, di ba? Oo. Pero pag hindi pwedeng pang competition. Di ba? Pero matagal pa kayo mag-compete. So, pwede na to. Pwede na yan. Kung yan nga, 30 years eh. Pero kasi Mio. siyempre, yung maraming pera, yung mga maraming pera, katulad ni Lee, kayang bumili niyang kagad ng tapos, di ba? Joke lang, joke. Okay. Tools. Okay na tayo sa pots, ha? O, sa tools, yung pots, pwede nga timba, pwedeng mga batya, habang nagte-train ka pa lang. No? So, the bigger, mas okay kasi para mabilis yung development. Pero dapat shallow, huwag masyadong malalim. Kasi yung ugat, hindi natin pwedeng paanohin yung ugat eh. Palalimin. Oo, Controlled siya kasi dapat. Pagka i-train na natin sa tamang pot, mapuputol yung maraming ugat eh. Di ba? Ba't hindi pwedeng direct sa yung kung ano yung pot na talaga? Oo nga. Matagal po. So, syempre, kunyari, yung ginamit mong pots, no, ay maliit. So, ang development niya slow rin. Kasi kunyari, nagde-develop ka ng branch. Ang tagal lumaki ng branch eh. Look, ito, tingnan nyo, 30 years to build this. To bring this to the ganitong na size. It took me 30 years. Kasi pag tinetrain mo eh, kunyari, pababayaan mo lang mag-shoot up yan na ganyan, sandali lang yan, lalaki yan. Pero ang problema, hindi mo na siya mabibend. Mabibend, oo. Hindi na natin siya mawawire. So, dapat as early na nag-shoot siyang ganyan, siguro pag mga 3 mm na thickness na siya, pwede mo na siyang i-bend. With the wire. With the wires, yeah. Parang dapat ata sa umpisa ko tinanong. Just curious kung ilang taon ka na nagbo-bonsai, tsaka bakit ka napunta sa yung interest mo? Ano yun? Okay, maliit pa lang ako at gusto ko na mag-bonsai. Sobrang, yung bata pa lang ako. Kasi meron kaming kapitbahay na nagbo-bonsai. So, na-amaze ako. Interest ko na punta ron. Kaso, hindi ko afford. Tsaka before, yung mga nagbo-bonsai, yung mga artist, masusungit. Ayaw nila magturo. Kailangan magpapaalipin ka sa kanila. Like what happened to me. Ako naging driver, ako naging ang hirap dati. Even before na meron na akong trabaho, yun nga, kaya ko na Ang problema naman yung magtuturo, yung mga masters, ang susungit. Sobrang yayabang. Sila sa kanilang talent. Ayaw nila Oo, i-share. ayaw i-share. Parang ganun eh, parang ganun yung, tapos, feeling bossing kasi magaling sila. Pero Kasi may magagaling naman pressure, talaga. eh, no? Magagaling naman talaga. Kasi yung masters ko, yung mga master ko, I remember, pinag-drive ako dyan sa May Clark to deliver 1 tree. Akala ko niloloko ko, magdi-deliver siya. Babayaran na yung bonsai niya. Alam nyo, binayaran 1 milyon ng foreigner. Ang isang puno. So, nasyak ako. Gano'ng kalaki? About that Malaki size. po, medyo from the ground, mga ganto. Pero pag tinignan mo siya, talagang puno siya. Oo. Kaya naman bumili ng mga ganto. Ayun, andun yung guard. Nasa na si ano? Dito yung dito. So, gusto ko, yung pagbobonsai ko nasa mga nasa mga 35 years na. Ako nagbobonsai. Ano ko talaga, hilig ko talaga. Passion. Babalik yan, ma'am. Babalik yan. May nakita naman nila ako. So, di, tawagin mo nga yung roping. Ganito. 40 years old ka pala ngayon. Mga 42. Yung buhok ko, madali lang talaga pumunta. Yan ako, Pero Marshall thank Price. you for sharing your passion with us. Gusto ko talaga ma-imbibe ng mga na, kasi sa akin, para sa akin when I'm doing bonsai, kasi it gives energy eh. Give and take yan eh.
yung bad feelings mo or yung kunyari down ka, kinukuha niya yun eh. Di ba? Para sa akin so baka nawiwirdoan kayo hindi. Pero kasi sa akin ang belief ko, yung trees or halaman, nag-ano yan eh, Nakakaba. bibigay ng ano yun, na-absorb mo yung magandang omen, di ba? Tsaka it gives energy para sa akin. Kasi kunyari ako may iniisip ako, magbubonsay ako. May hindi ako magawa sa trabaho ko. Pakihatid mo lang to, Sharon. Paano ka punta rito? Teka, bigyan nyo na. Alam lang niya mascard. Yan lang. O ikaw na bahala, Sharon. Pinapasukan daw dyan eh. Pagka hindi mo makita yung ano, uwi mo na sa inyo. Hindi na alam ko sana sa uwi. Report kayo kung naihatid. Kung hindi maihanap, balik na lang dito. Oo. O baka kailangan ng ano, ng yaya o something. Meron na tayo. Extra. Basta sa akin yung passion ko, talagang bonsai. No? Kita nyo naman ba? Hindi ko mapigil yung pagkolekta. Yeah. Ganda nga. Na-addict ako, di ba? Amazed. Wala na ba sa loob ni nanay? Wala na. Nakalabas na lahat. Oh, bawal ang indoor Wala. walang kasi ang bonsai, mamaya isa ano yun eh, sa mga kailangan nila eh. Kailangan nila talaga direct sunlight. Direct sunlight. Meron mga variety na pwede mong ipasok, katulad ng mga ficus, pero hindi forever, hindi kailangan ilalabas mo sila. Siguro 3 days, 4 days maximum. Or else yung magwi-wilt yung mga dahon nila maninilaw. Kasi number 1 source ng food nila yung ano eh. Oo, parang Kailangan talaga mabigat yung base. Or else mabibit-bit yan. oo, totoo. So, kaya nga yung maliliit bawal ilabas kasi syempre ang daling bitbitin eh. So, pagka gusto nyo, kunyari love nyo yung planting, mas may in love kayo sa bonsai. Kasi lalo na pag nag-aayos na kayo, huwag lang kayong matakot. Ibig sabihin, kunyari nag-own ka ng bonsai, huwag kang matakot magkamali or mag-try. Kasi if you don't try, wala kang mapupunta or wala kang magagawa. Kasi ang halaman, kunyari nagkamali ka, tutubo uli yan. So don't be scared dun sa kunyari magkamali ka ng putol. Kasi pagka ganon, ano eh, hindi mo gagalawin eh. Gagawin mo, dilig ka lang ng dilig, bro ka lang, tapos mag-wide na siya. So, experiment, kunyari may material na kayo, huwag kayong matakot, magputol, mag-wire. Joseph, di ba? Katulad ng bonsai mo, hindi mo ginagalaw. Kasi natatakot ka. Diba? Or nag-aalangan ka na magkamali. So, hindi bawal magkamali. Di ba? Kasi if you don't fail, you're not trying. No? Yun lang yun. Pag hindi mo tinry, ibig sabihin, pag hindi ka nagkamali, hindi ka nagtatry. Yun lang naman yun, di ba? So, paano mo matututunan kung hindi ka magkakamali? So, ituturo ko sa inyo yun para ma-overcome nyo yung fear na gano'n, na yung mag-twist, basta mamaya, kasi tulad nito, may mga sample ako na ituturo sa inyo. So, gusto ko na matapos sa theory para mag-ano na tayo. Okay. Tools, scissor, ito, nasa harapan nyo eh. Andyan, may rake tayo na pang bonsai, branch cutter. Oo. Ito, parang rake. Rake yung maliit. Ito. Yan. Ginagamit ito sa ibabaw pag nagaganyan ka. Or sa ugat. Pagka, kunyari nagbabawas ka na ng ugat. Kasi, kunyari in 4 years or 5 years, kailangan mo na magpalit ng pot. Kasi, yung mga ugat, lumalabas na. So, it's the sign na kailangan mo mag-repat. Pero ingat lang sa pag-repat. Advance yung tuturo ko sa inyo yun. Malayo pa kayo sa repat. Wag muna, para hindi kayo nalilito. Malayo pa yun. So, ito, branch cutter. Yan yung mga made in Japan. Stainless eh. O stainless, mas magandang stainless kasi lagi nyo nababasa. Yes. Tapos yung katas Yung dagta. yung dagta, madaling makakalawang yun. So, better if stainless yung gagamitin natin. So, knob cutter. So, ito yung mga Useful useful tools. na tools. Knob cutter,
tsaka gunting. Yan. Yan ang aking katabi lagi. So, tools. Okay na tayo sa tools, no? Ito pa. Siyempre, lagare kailangan natin. Yung mga question ganyan lang, lagare. Saan mo nabibili yung mga ganyan, yung Oo nga. stainless? Stainless. Actually, meron na ngayon sa Shopee at saka Lazada. Makakabili na tayo. Amazon siguro. Kumbaga may bonsai kit. Merong bonsai kit, pero hindi kailangan. Ah. Oo, ayoko kayong Pag pag-asusin masyadong, ng ano. Kung ano lang yung kailangan. Kailangan. Basic lang muna. Oo. Di ba? Basic lang muna. Huwag munang masyadong okay sa tools. Tapos hindi naman nagagamit. Di ba? Ako nga, okay ako sa ano eh. Okay ako doon sa gunting ng Ace Hardware eh. Pero yung matutulis lang. Yung mga parang ganito yung shape. Hindi rounded yung... Huwag yung pang kitchen, no? Merong, mama, saan yung pang kitchen? Pinakita mo sa akin kanina eh. Nakasil sa true value. Oo. Oo. Ah, pwede. Oo. Huwag ganyan sana. Yung Ah, mga hindi. ganito. Garden, ano? Yung matutulis. Kasi, bakit matulis? Kasi para makapag-reach ka ng ganun. Walang tamaan na ibang branch. Para makasiksik kang ganyan. Yan, ganyan yan. Yung ganyan, yung garden, ano niya. Yan, pang ornamental yan eh. Yun na nga, ganyan Oo. din ang dala ko eh. Oo. Ay, hindi ganyan. Huwag ganyan. Kasi you know why? Pag masyadong malapad eh. Tapos, O, tatamaan yung ibang ano. usually may mga shoot na maliliit eh. Na may tatamaan. Oo, pagka ano. tapos hindi siya matulis, di ba? So ang hirap mong magaganyan, no? Yan, no? Kita mo, pumapasok pa lang na ganun hindi, no? So sana, ideally, yung mga ganito, yung mahaba, na para makuha mo yung mga dulo, yung mga... Marireach mo talaga siya. Kasi bawal ka magkadahon dito, eh. Ah, Di ba? Bawal ka magkadahon sa mga inner branch. so top lang talaga. Dulo lang, pads. Di ba? Para mag-pad lang na ganyan. Okay. Pero kailangan kita yung mga... Branch. Oo, kasi sila, magsushoot yan kahit saan. Di ba? Magsushoot yan kahit saan. Lalabas yan sa dyan, lalabas sa dyan. Kailangan tanggalin mo yon. Bakit? Kasi hindi niya kailangan. Tapos yung nutrient nun, Mapupunta pa doon. mapupunta pa doon. Sayang. Sayang lang yung ano, yung Yung distribution ng nutrient niya, ano. di ba? Kaya kailangan, ilagay mo siya dito na lang. Distribute mo lagi yung ano, yung nutrient. Sayang kasi. So, wag ito. For now, pwede yan. Pero ano, pero ideally yung matutulis na ganito. Ay mahahaba. Any more questions dun sa tools natin? Bibili, pwede sa Ace Hardware. Meron yan. Lagare, yung ganyang matutulis lang para pang putol lang natin ng mga branch na maliliit. Hindi kailangan yung pang construction o yung pang karpentero. Okay, wires. Wires na tayo. Ang wires, hindi siya alambre na ordinaryo sa hardware. Aluminum siya. Aluminum alloy. No? Andito yung mga sample. No? So may mga sizes yan. May maliit. O, hawakan nyo para alam nyo kung gaano kalambot. Pass it on. Sa mga hardware din to. Hindi naman to basta-basta napuputol, Teng, no? Hindi siya napuputol. Ma'am, Hindi rin siya kinakalawang. hindi, aluminum siya. Parang alloy siya, no? Malaglag. It comes sorry. in different sizes. Yes. Yes. Ano yung pinakagamit na gamit? Yung pinakamanipis? Actually, iba-iba. Gamit siya sa lahat. Gamit siya sa lahat. Meron siyang application na tama for the sizes. So may rules din yun. Meron din. Kung anong size ng wire doon sa anong size ng branch. Yes. Hindi po pwedeng malaki kung hindi naman kailangan. Ano? Yes. Kasi mababali lang. Oo. When the branches grow thicker or longer, papalitan mo. Yes. Correct. So, ang size ng wire will depend on the branch na i-wire mo. Saan ba? Sige. Okay. Sige. Now go closer. Go closer. Sige, lapit kayo. I-explain ko sa inyo. Diba? Kasi kunyari, ito lang, itong ganito kalaking branch, kailangan at least
kalahati or mas maliit na size dun sa branch niya. Kalahati. Oo, parang ganon. Parang 40% nung branch, yun yung wire na gagamitin mo, 'di ba? Katulad nito, yan, maliliit na wires na yan. So sa akin gamitin ko talaga yung mga pino, no? Para dito sa mga ganyan. Kasi pag ginamitan mo ng makapal yan, pag ikot mo pa lang na ganun, bali na kagad yung ano. Mababali na yung ating mga branches. So, May bulaklak pala. oo. Tapos pagka nagdoble ako, better kung dinodoble nyo yung wire rather than using a thick wire. Kasi pagka nagbo-bonsai na kayo, nagwo-wires na kayo, mararamdaman nyo na kung hindi kaya pasunodin itong wire na to. So dagdag tayo. Magdadagdag tayo. Huwag kayong gagamit ng biglang malaki, napipilitin yung sumunod, mababali. So dapat unti-unti, gradually dagdag kayo. Pero pag nagdagdag kayo, dapat magkatabi. Hindi pwedeng magkahiwalay. Bakit? Wala din Hindi. pressure. Number one, aesthetically, hindi maganda tignan. Magulo. Number two, you're supporting the first line that you did. 'Di ba? You're supporting it para sumunod eh. So kailangan magkatabi sila. Not magkahiwalay. Kasi when you do the bending, pag may wire doon, kokontra yun sa bend eh. Ganyan, no, 'di ba? Oh. Pag hiniwalay nyo rito yun, parang mahihirapan na kayo mag-bend nun. Magiging longganisan. Oo, tama. Kung Parang dalawang ganun. wire ang gagamitin mo, dapat sabay din sila. Hindi, pwedeng isa-isa lang. Pwedeng isa-isa lang. Tapos isunod yung isa. Tapos itatabi mo yung isa. Sana magkatabi para yun yung ating yun yung ating tamang Paano way. malalaman na enough na yung wire na yun, tatanggalin mo uli siya? What do you mean, ma'am? Enough na I mean, di ba saan magpapalit ng wire? pag bumabaon na yung wire. Kasi Pag yung bumabaon na sa kasi yung branch. branch tumataba eh. So yung sign na kinakain na yung wire, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. So, kailangan pala talagang ano. Oh, ito yung sinasabi kong mga shoot oh. Oh. Ito, 'di ba? Tumutubo yan diyan oh. So maski yung daliri lang pag ginanon mo, yun tanggalin mo ng ganon. Kaya. Yan, pwede yan. Kung ganon pa lang ka baby, no? Kasi hindi ko kailangan yon. Kasi yung nutrient kasi una kakainin niya eh. Mamamatay itong mga to. So pag nagpo-forma tayo ng pads, bawal yung mga tumutubo dyan sa loob. Yan, kanya, no? Natural yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot magputol. Puputulin. Tatanggalin mo, ma'am. Pagka ganun baby, kaya na ng mga kamay yan. Gaganon mo lang. Hindi mo i-wipe kailangan out ng lang. Oo. I-rub mo lang na ganyan, lalaglag na yan. Diba? Kaya nga sinasabi ko, again, huwag kayong matakot na mag-wire, magputol. Kasi tutubo pa rin yan. As long as yung nutrient na kailangan niya, ipino-provide nyo. Diba? Question. Like ito. Ano yan? Galing ba yan sa putol na or pinaka ano siya? Ito, Oo. ito galing to sa sa clip. May ugat yan. So may ugat siya or putol? May ugat. Then, anong klase ng soil? Ano yan? Ito, volcanic cinder to. Oh, pwede rin yung volcanic cinder. Pero medyo mahal. Medyo mahal lang. Kasi porous to. Ibig sabihin, porous, nagkikip siya ng moist. Ano ba ang ano nito at saka yan? Halos parehas. Malalaki lang ito. Halos parehas. Kasi volcanic cinder yan eh. Again, porous pa rin siya. Kasi before, wala pang pumice eh. Walang available pumice. So, ang naging medium ko is the volcanic cinder. Pero, mas mahal. Ang susadong mahal ang volcanic cinder. Ito flower siya. Meron din bang Ako, tinatanggal. Why? Kasi mas matakaw si flower. Kahit pa sa nutrient. Oo, diba? Oo. Pa naman. Hindi, pwede yun pagkatapos ka na. ito mga buds? Tatanggalin din yan. So tatanggalin. Pero wala na akong panahon magtanggal eh. So, Pinababayaan mo. let go ko na siya. Oh. Kaya may mga Magdadagdag na lang ako ng nutrient. Magpo-fall na lang siya. Meron bang bonsai na fruit bearing? Meron, bayabas,
Hindi, nagbubunga siya. Nagbubunga naman. Gano'ng kalaki yung bunga? Maliit din, syempre. Yun nga, yun na. Doon ako interested. Kasi syempre, a-adapt niya eh, di ba? Kumbaga parang pinupunggok mo siya, di Gusto ko ba? makakita kasi kunyari, yung mangga na bonsai na gano'n. Pero mahal ha, mas mahal ang mga fruit bearing kasi mas mahirap. Mas mahirap siya gawin. Merong mulberry, ganyan. What about this, the trunk? Did you control it? Dinesign ko. Ayun, yung itong trunk na to. Oh, yeah, or the Okay, one. yung ganitong variety, ito yung kagandahan ni Bantige. Si Bantige kasi ang natural habitat niya sobrang harsh na. Nasa cliff na siya eh. Alam niyo yung 'di ba parang Karate Kid na nasa cliff. Yeah. Nakaganon na talaga yung katawan niya eh. Marami niyan. Tapos ito nakatira to sa bato. Mga maliliit So na yung island. katawan niya laging hirap. Marami dun sa island. Marami dun. Basta sa mga shoreline. Ayun nga, bawal. Nag-island dating kami sa Gimaras. Ang dami kong kita. Kaya lang. Hindi pinapasukan ng anay. Hindi nanay. Hardwood po itong Bantige. So, even yung aking chainsaw, hirap na hirap dyan. Ay, So, talaga. ganun. Yeah. Hardwood pala yan. Sa advanced training natin, tuturo ko sa inyo yon kung paano mag-design. 'Di ba? Kung ano yung dapat tanggalin, ano yung dapat i-curve. May mga pang-curve din. Ito natural to, 'di ba? Natural 'yan. Pero nag-start to, ganito lang. Hanggang dito lang. So ito pinatubo ko na to. Pero paano nangyayari ng ganyan? Natural na 'yan, ma'am. Kasi nga yung habitat niya, yung natural habitat na Bantige, daanan ng bagyo, daanan ng alon. So maganda yung So, mga nasa So, Batanes. bali siya, tubo siya, bale, tubo, bale, sira, yun. Yung environment niya yung sobrang Exposed harsh. na sa ano. No. Ito winire natin to. So, I mean ito, kung wala, ito pa lang. Talagang tumubo talaga. pinatubo talaga. Ito yung ginagawa natin na training. So, yun yung ituturo ko sa inyo, yung pagte-train. Yung pagte-train ng bonsai. Di ba? Hard work. Doon na tayo sa fertilizer. Oh. Fertilizer. Back to reality. Oh, basta ang wire ha. Remember yung wire, ano yan, depende dun sa laki nung ibaba na ite-train mo. Pero matututunan niyo yan as you go along. Kasi mababalian kayo. Saan mo binibili yung mga wire? Yan, meron akong kaibigan na Taiwanese na nagsusupply sa akin. Wala sa hardware, ganun. Wala sa hardware nito. Wala sa Hanap hardware. tayo sa Amazon. o sa Shopee. Tapos, Shopee's Life. ano na tayo? Fertilizer. Okay, hindi ibig sabihin bonsai, pinapaliit mo, hindi ka nagagamit ng fertilizer. No? So dapat meron siyang fertilizer. Meron siya, 'di ba? Kasi kailangan niya na magdahon eh, magbuds eh. So ang usually ang paggamit ko ng fertilizer thrice a month. Thrice a month na iba-iba yung ating kasi katulad nito matakaw to sa alat, no? So merong formulation akong ginagawa rito na halo-halo, may triple 14. Yan triple 14, merong yung pupo ng paniki. Oo, meron ganon. Tapos tsaka asin or bagoong. Siguro okay yung bagoong para yung mga peso aalis sa mabaho. Bagoong sa variety nito. Sa variety na to Pero hindi lahat, no. So mga santan, mga ganyan. Triple 14, okay na yan. Okay na yan. Basta, pero dahan-dahan, no. Asin? Hindi, betchin. Hindi ako naniniwala doon. Pwede ba? Hindi ako gumagamit nun.
Ah, pwede. Parang dashi. Pero hindi ko pa siya na-try, no? Hindi ko pa na-try. Kasi baka mailuto ko pagka... Hindi, joke lang. Hindi ko pa siya na-try. Pero siguro sa ibang variety pwede. Pero ako I don't use it kasi meron naman tayong nabibili. Kasi kung bechin, ang dami. Baka, 1 liter of water daw. talaga. Na pack. Yung pinch. Dashi na galing Japan pwede. Pero yung dashi-dashihan dati. Magic sarap yun, hindi pwede. So Dashi. parang usual plants, no? Vermicast, pwede rin sa ibang variety lang, wag sa ganito. Ah, Wag sa ganito. Siguro pwede kayo mag-try ng yung ipapatong nyo doon sa may ibabaw, yung vermicast. yung... Oh, pwedeng Osmocot yan. 314 yung Osmocot eh. Yung bilog-bilog. Oo. Parang dilaw. Brand naman ng Osmocot eh, pero marami siyang parang numbers na 3414 or 2100, yung mga ganon. Depende yun sa kailangan ng halaman nyo. So tatanong nyo sa akin kunyari, kailan tayo maglalagay? Usually makikita nyo na yung pag naninilaw yung dahon. So ibig sabihin kulang siya. It's either araw or nutrient. So si bonsai lagi yang magsasabi, "Oy, kulang ako ng ganito." Physically makikita nyo, 'di ba? Nagwi-wilt yung dahon. Yan yung mga signs niya. Ibig sabihin, "Oy, diligan mo na ako." 'Di ba? Nako-overwater din ba siya? O yung Kung mali yung kung mali yung medium mo. Di ba, remember, yung ating porous at saka yung ganyan, true and true yung tubig. Para hindi siya ma-overwater or ma-stuck ka ng water dun sa ilalim. Yung kalaban niya, root rot. Yung mabubulok yung ugat. So, kaya nga sabi ko, bawal ang lupa. Kasi, During rainy season, yung ulan, heavy rain, outside pa rin? Or yeah. outside pa Yes. rin? Okay lang. Sa Japan nga, di ba, umuulan na, nagdidilig pa eh. Sa Japan, ha? Because yung kanilang mga pods, meron sila kasi mga trees na sobrang thick yung pods. Na hindi, kunyari, maski umuulan, hindi pumupunta sa hindi, ugat. oo. Kasi nagulat ako nung nagpunta ako doon, nagdidilig, umuulan. Sabi ko, why are you doing that? Kasi nga yung pad pala, nakokobera niya yung pot. So pag nag-water ka dapat sa ilalim ka Yes, nun. importante ito, di ba? Unahin mo muna to, o unahin mo to, kasi babagsak naman. Pero, ano mo rin, babasahin mo rin yung kanyang trunk niya para pumunta dun sa ugat niya. So, kailangan ma-reach mo yung ugat. So, ang sign na pag okay ka na, pag tumatagos na yung tubig doon, di ba? Nakikita mo yun, di ba? Kasi yung mga pots, okay, importante, titingnan nyo na may butas. No, baka kasi makabili kayo ng ganito pero walang butas. Patay yung bonsai natin, di ba? Sandali lang, patay na yun. Kasi malaki pala yung mga butas niya. Yes. Meron kang padding sa ilalim. Meron tayong wire mesh na nilalagay. Yung screen. Gugupit tayo ng screen na gano'n. Tuturo ko sa inyo yung kung paano paglagay nun. Kuha ka ng sample natin nung screen na green, yung plastic. Nandito ba yun? Pwede ba water and sun lang? Walang fertilizer. Marami. Di ba sa nature wala naman yung fertilizer? Oo. Oo. Pwede ba water and sun lang? Pwede naman, kaso nga, mabagal. Mabagal lang. Or merong variety na hihingi ng nutrient eh. Kasi, why? Kasi sa natural, yung kanyang ugat, ang layo ng nararating. Yung soil niya, ang laki. So merong natural na nutrients ang nakukuha kasi yung ugat niya nagpupunta ko saan nag-spread di ba? Pero pagka pinat mo na siya, kailangan i-provide mo yung kailangan niyang nutrients. So ang bantige, naturally salt water, di ba? Yes. So mag-a-adapt ba yan sa fresh water o kailangan? Nag-a-adapt siya. Kasi tulad nito, dati kasi nakakapagkuha ako ng salt water for my bantige. So nagpupunta ako sa coastal, nangunguha ako ng gano'n kasi may trailer ako dati. So nai-sprayan ko sa kanya. Siguro kaya nakatulong din sa mabilis niyang development. Pero kunyari wala ka namang source, asin pwede na.
pwede mixture na lang nun. Tapos, ano. Spray din ba o sa soil? Pwede mo i-spread sa soil pero konti lang, di ba? Pero better kasi si bagoong. Bagoong isda. Bagoong isda. The best sa kanya. Eh di patis na lang. Hindi. Hindi patis. Bagoong isda. Sa Japan ba kasi bagoong ay nagbagoong? Bagoong isda. Nagmi-mix ako sa tubig. Mimix ko yun sa timba, no? So isang basong bagoong. Isda ha? Bagoong isda. Tapos, triple 14. Mga ganyan. So may ano siya, cocktail. Meron siya. Tapos, once a week, ginaganon ko. Si Bantigi lang Bantigi lang. Remember yung bagoong kay Bantigi lang. Kasi, natural apply sa habitat lahat. yun kasi dagat, di ba? Dagat. Tulinaw, dagat din. Oo. Pwede rin doon sa Anything na galing sa dagat pagka ganon para Yes. maka-adapt sa alat. No? Di ba may mga argaw dagat, mga ganyan eh. Medyo mga Oo nga eh. No? Okay lang kasi Pwede namang salt, ma'am. Pero iba kasi yung nutrient nung ano eh. Nung isda. Rich in iodine. Parang ganyan. yung ano, Parang pag ganyan. ang alamang, Hindi, iba, ma'am. Hindi. yung mga laman ng mga isda, Pwede rin. natatapon. Pwede rin. Actually, di ba ganun din yung Ipunin yun? pine-ferment lang naman yung mga Okay. ganun, di ba? Parang ganun din yun. Asin, di ba? Oo. Parang ganun. Again sa variety lang ng ano yun huwag kayong confuse Sa variety lang ng Bantigi yun Hindi yun rekomendado sa ibang ordinaryong bonsai material. Okay. Watering. Diba sinabi ko na watering 3 times, 2 times, wag lang isang beses, no? Lalo na pag naka-outdoor at saka maliit yung pot, talagang magwi-wilt siya. No? Talagang matutuyo siya. May advice ka nung time mag-water. Kasi pagalit kung gaya ngayon, iba na, climate change. Iba na talaga yung Pag-ulan na. Pwede. Ako nagdidilig kami tanghali. So umaga, usually ang dilig namin umaga, tanghali, at saka yung hapon. Kaya pala nagdidilig ng tanghali. Sabi ko baka mamatay yan. Hindi pala yun. Hindi, walang pasma. Walang pasma. Kung iniisip nyo na may pasma, walang pasma. Di ba? Ang tindi ng init eh. May ideally nga maganda, 'di ba, yung ano, kunyari may fish pan ka na outdoor. Ang ideal nun nakasawsaw lang doon yung ano mo, yung power sprayer mo eh. Tapos bubugahan mo lang siya ng gano'n, babasahin mo lang siya. Mga gano'n. Yung mga alam mo yung mga algae ng mga fish pan, okay yan sa ano, sa halaman, di ba? Okay. Oh, may question pa kayo sa watering? Wala no, basta importante ang medium, tama, walang overwater. Walang overwater, no? I think, Yes, ma'am. bugambilya pwede siyang i-bonsai. Pwede. Ilang beses mag-water. Okay, sige. Okay, good question, no? Si Bonggambilya, ano to, para siyang ano kakaibang animal. So, ang ideal na watering kay Bonggambilya, every 2 days. Or makikita mo magwi-wilt yung dahon niya. Kasi si Bonggambilya naman, problema kay Bonggambilya, pag lagi siyang basa, yung katawan niya nabubulok. Okay. Oo. Nabubulok. Si branches. Or even yung tronco niya, even the trunk. Hindi pa na pwede araw-araw. Tsaka wag yung binabasa yung trunk. Yung soil lang niya. Hindi direct sa branch kundi sa soil lang. Better kung gano'n. Kasi hindi siya matakaw sa tubig eh. Tapos hindi siya bubulaklak. Pag lagi siyang basa, hindi siya bubulaklak. Magdadahon lang siya. So yung bougainvillea, liliit din yung mga leaves. Maliit din yung mga leaves. No, hindi lumiliit ang leaves. May variety ng kasi flowering naman yan eh. Flowering yan, no. Tapos softwood ang Bonggambilya. Hindi siya hardwood. Katulad ko hardwood, di ba? Papansinin niyo medyo nabubulok yung yung lumalambot, nagiging foam, parang ganon. Yun yung cause ng lagi mo siyang binabasa. So dapat hindi mo siya binabasa yung katawan, dapat dito lang sa soil niya.
para hindi siya nabubulok. Okay yun, good question yun yung ating bonggambilan. So, dapat, ideally, every 2 days, wag dilig ng dilig. Yung bonggambilan. Okay? Insecticide. Kailangan ng insecticide. No? Kasi yung mayroong, ano pa rin siya, halaman pa rin siya, no? Kinakain pa rin yung dahon niya. Nung higad ng kalaban natin, di ba? Higad, langgam, yan, no? Pero ang paglalagay natin ng insecticide, through spray lang. Yan yung binobomba natin. Nasa rin, ano natin, yung pang ganun natin. Sa likod niya rin. Kunin mo. Para papakita natin. So ang atake ng insekto usually after ng ulan. Yan ang summer, hindi siya masyado. Walang masyadong ano yan, walang siguro ano ka lang every once a month mag-spray ka. Pero pag after ng tag-ulan pansinin niyo, di ba? Meron na kagad higad ang halaman niyo. Oo, yan. After, during. During, ma'am. During and after yan. Basta umulan, ma'am. Marami na. Meron na kagad yung higad. Ganito lang. Yan. Para mga Frequency. Ng spray. once a week or 2 times a week. Depende dun sa lugar nyo kasi may lugar na na mahigad. Lalo pag under the tree, mahigad yan, di ba? Ganyan. Nakikita nyo naman yan eh. Pero ako 2 times or pagka umulan. Kunyari umulan tapos biglang araw, nako meron na yan. Hindi yan delikado sa aso. Delikado. Kaya nga lang, ilalayo mo. Siyempre baka mainom nila yung katas, delikado. Kasi insecticide pa rin yan. Siyempre yung yung pag-iingat nyo sa insecticide, normal insecticide. Lason siya di ba? Pwede Simbus. Simbus talaga. Ako ang ginagamit ko Simbus. Kaya may Simbus ako dyan. Kahit anong halaman, kahit Yes. anong bonsai. Yes. Basta tama lang yung tama lang yung pagtimpla. Kasi mainit yan di ba? May sunog ng dahon yan di ba? So mas lesser yung kunyari mayroon naman sa likod, di ba? Kung paano yung direction niya i-mix. Ibaba nyo lang ng konti. Huwag masyadong matapang. Saan nabibili yung insecticide? Dati nakikita mo. Meron sir sa sa mga Ace Hardware. Hardly mar meron ba? Oo, Hardware. Meron yan. 50 yung Yung mga ganyan. So, kaya kung ayaw mo gumamit ng chemical, meron bang natural way? Neem oil, di ba? Yung Pwede yun. Yung Oo, neem pwede oil. yun, natural yun. Okay yun. Maganda rin yun. Natural yun. Natural yun. Safe pati yun sa mga aso, di ba? Neem oil. Talaga. Oo. Neem Usually sa oil. online, meron naman yung mga yan. Sa marketplace, meron yan. Meron yan. Like sa JBP, pwede rin yan. Black pine. Hmm. Spray mo rin. Hinihigad ba ang black pine? Oo, lahat ng halaman. Lahat yan, may kita nyo, may gumagapang ng Dami gumaganong-ganon sa na amin din. sa Batangas, sa fire tree. Usually para sila Oh, yan. Pwedeng yan, bonsai. Si Fire Tree. Maraming higad Merong nag-try, pero hindi, maganda naman. Kaso yung dahon niya hindi nagbabago eh. Parang sampalok, hindi nagbabago yung dahon. Maski anong bonsai mo, di ba? So yung iba sa advance ko na kukunin sa inyo. Oh, yun na, natapos tayo. May any question do sa pag-care, tsaka yung mga kailangan? Wala naman, So, patutry ko sa inyo, papagalaw ko sa inyo yung aking isang bonsai para andito ito muna ha. Turo ko muna yung kung paano sa pagbabranch Oh, ito na, tuturo ko na, makinig kayo ha. Ha? So, ito yung latag ng branch. Magtatanong kayo ha. Okay. Ang pag-branch naman, magba-branch na tayo May mga rules yan, dapat hindi magkatapat. So, first branch na tinatawag, second branch, di ba? Tsaka back. So, pag tinignan nyo siya sa ibabaw, kunyari nagba-branch na tayo, parang yan parang triangle yan, So, dapat walang nasasapawan.
kung ito yung first branch nyo, second branch, Top view. top view yan ha. So parang ganyan dapat, no? Walang magkatapat. Ibig sabihin walang magkaganyan, walang magkatapat na ganyan. Dapat medyo salisi. May isa mataas, may isa mababa. Pwedeng apat. Tatlo lang muna. Yun ang rules. Kasi doon sa pangalawang layer na, kunyari po tumataas ka na, nagbabranch ka na pataas. Dito ka naman sa space na yan. Alternate. Yes. Yan. Pataas ng pataas. So, dapat hindi nagsasapaw. Why? Kasi Para kailangan niya ng sunlight eh. Mm-mm. Diba? Para equal yung So, distribution. dapat yung latag natin ng branching, equally lahat sila Arawan. or mawawateran. Diba? Kasi kunyari, nilagay nyo lang ng ganyan, pero natatakpan, mamamatay yun. So pag sa ganun, iba-ibang haba para may sun Yes, exposure. iba-ibang haba. Iba-ibang haba yan. So, yan ganyan ang latag ha. Tapos pag tumaas na naman siya ran, kukulin na naman yung ibang space na yan. Ibang space na yan. Ibang space na yan. Diyan pwede ka na magdagdag. Pwede ka nang dumami dyan, yung tanong mo ma'am. Pero unang layer, unang Tatlo lang. branching. First branch, second branch, at saka back. So ganun ang latag natin lagi ah. Yun kasi para hindi tayo malito, 'di ba? Unang-unang gagawin natin, huli lagi ang ibabaw. Pag gumagawa ng bonsai, huli yung ibabaw. Huli yung apex, ang tawag dito apex, 'di ba? Meaning pinakataas, 'di ba? So diyan tayo mag-umbrella, pero huling-huling ginagawa 'yan. Why? Question, bakit? 'Di ba? Ang tubo ng ang nutrient na pumapasok sa puno, sa bonsai or sa halaman. Unang-una papanik dito sa taas. From ugat. Shoot up yan dito. Hindi yan maglalakas dito. Hindi. Kaya putol ka ng putol sa taas. So ngayon ito, tinitrim mo to, tinitipid mo to, hinuhuli mo yan. Para lumaki itong first branch. So unang pinapasigla natin is the first branch. Susunod si second branch, no? Kaya ito tinitipid natin to, parang dinijeta natin to. Jeta ka muna, saka ka na ha, huli ka na. Palalakihin ko muna kasi 'di ba? Panganay muna, panganay. Oo, kasi siyempre magandang tignan lagi. Yung unang branch mo, yun yung pinakamataba. Yun yung pinakamalaki, 'di ba? Kasi wala namang punong ang laki doon, hindi ito, diba? So mali 'yon, mali. So ang technique, ang style, so huli na natin gagawin 'yan. Unang gagawin natin yung first branch, first branch, second, back. Again, hindi pwedeng pantay ah. Hindi pwedeng, ideally hindi dapat meron kang levelation, no? Kunya parang ganito. Side view. So kunyari ito yung tree mo. Diba? So ito yung first branch mo. Ito yung second branch mo. Back in between. Diba? First, second, back. Ganyan. Ilang layers bago apex? Depende yun sa laki ng trongko mo. Merong marami, kunyari yung formal upright. Meron ako sinan sa inyo, di ba, formal upright. So yun, pa-taper, paliit ng paliit, depende yun sa size ng ano mo. Kunyari, ganito kataas, hanggang 8 kaya yan, hanggang 9. Kaya. Pero kunyari, ganito na, mga naka-informal, di ba? Didepende na lang yan sa ano mo. Pero wag masyadong mababa, di ba? Kasi para lumabas yung base. Maganda lagi kita yung base, di ba? Laging angat yung base. So Teng, meron bang maximum height ng bonsai? Kasi di ba usually ang punggo. Paano kung matangkad siya? Hindi ba Considered pa ba yun na bonsai? Ano yun? Parang ano, large na bonsai ang tawag doon. So may mga sizes, may small, medium, may large, di ba? Meron kasing, Taas mo may bonsai na ganyan? oo, meron naman. Yun, large. Large yan. Kasi sa merong ano yan, sa competition meron kang category. Eh.
Pero the more na maliit ang bonsai, mas mahirap at mas mahal. Kunyari may mga mamade, di ba? Merong mga ganun. Kaya mahal yun kasi ang hirap i-shoot yung daliri mo, i-wire yun, ang hirap yun. Mahirap siya. Mahirap siya i-wire. O mahirap din alagaan. Kasi yun parang isang araw lang, hindi mo na diligan, patay na. Kasi yung pot niya ganun lang eh, di ba? Tapos yung dahon niya, punong-puno ng dahon, di ba? Bawal maglakwat siya pag nagpo-bonsai. Usually ginagawa nila doon, meron silang tray, yung tray na may tubig na konti, doon nila nilalagay. Kunyari, aalis, Bottom watering. ganyan. oo, parang aalis sila, siyempre, magbakasyon sila, di ba? So ginagawa nila, merong tray, tapos may konting tubig na marireach ng konti yung Yung butas ugat. ng lahat doon nila pinapatong. Pero ako, hirap ako, hindi ko kaya nga mami, ang hirap eh. Maski ako, nahihirapan ako sa mami. Dapat maliliit yung daliri mo. Oo, sobrang tiyatsaga ang nagagawa. Ilang hours i-suspend mo in a day sa pagbobonsai? The whole day. Hindi, ano lang ako, on and off ako eh. Kaya, kunyari may ginagawa ako, umiinit ang ulo ko, ng mga problema ako, hindi ko magawa. Upo ako, magbobonsai ako. Just to relax yung utak ko. Tapos ay go back. Itong stress reliever ko eh. Pero hindi mo kailangan kunyari buong araw ko nandiyan. Diba? Kasi nga kaya nga hobby eh, di ba? Magiging alipin ka na ng pagkaganon, di ba? Or nagbebenta ka na yun, di ba? O yun na yung negosyo mo. Usually ganun yun, di ba? Pero kunyari as a hobbyist, lang, parang okay, morning, di ba? Pero may enjoy nyo yan pagka may mga ganito na, may mga dahon na di ba? Usually pag nagpapatubo kayo, ano ka lang dyan, dilig-dilig, tapos sa dasal-dasal, lumaki ka na. Ganun lang yan, di ba? Ganun lang yan. Oh. Oh, medyo tricky tricky ang pagbabranching So, kunyari, nagpapatubo ka na, pag namimili tayo ng dahon na ikikip natin, kasi lahat yan, magsushoot yan kahit saan di ba? Magsushoot yan. Natuturo ko sa inyo para maganda. Maglakad tayo sa labas. Para maganda. Lakad lang tayo, para exercise. Nak, naboboard ka na. Tuturo ko sa inyo. Hindi naman. Hindi. Siya sa plantita eh. Patulad You nito. did? Patulad nito. Diba? Itong stage na to, yan, di ba? Papatubo. So from material, imagine niyo wala siyang branch at all. Wala siyang branch. So itatanim natin siya. Magsushoot yan kahit saan, di ba? So hindi ibig sabihin lahat ng shoot na yan iaalambre mo. Di ba? Hindi lahat na itong na tumubo na to iaalambre mo, di ba? So mamimili ka lang kasi katulad nito, ideal ito sa first branch. Di ba? Kasi ito gagamitin natin yan na gano'n. 1, 2, 3. Oh. So itong nakapatong na to, itong mga nakatabi sa kanyang gano'n, tatanggalin natin yan. Not necessarily yung makapal na branch, Well, yun na yung first, second, third. Okay. Ito yung question ni Estela, no? Tama yun, no? Good question yun kasi makapal to. Nangihinayang ka ngayon. Correct, oo. Pero Para doon sa maliit. kung mali naman yung posisyon niya, sayang yung panahon. Kasi magpapatubo ka ng mali. Di ba? As early as yung stage niya, kailangan itama nyo na. Para yung panahon na i-google nyo sa kanya, tama. Hindi masayang yung panahon natin. Kasi, di ba? Baka isang taon, napatubo mo to, na wire mo ng gano'n, naku, mali pala. Kasi nakasundot sa mata mo, di ba? So dapat ang latag ng first branch, kung ito yung harapan nyo, hahanapin nyo lagi yung harapan. Yung harapan ng bonsai material nyo. So from there, Malalaman kung yung harapan. Maganda yung okay, good question. Kasi titingnan mo yung material mo, kung saan malapad or saan maganda. Kasi kunyari ako papipiliin nyo kung anong harapan ko nito. Ito. Hindi ko pipiliin to. Kasi Diba? parang nasa Dito kasi, dito ka sa ano na to. Hindi ko pipiliin yan.
Kasi walang karakter eh, oh. Nakaganon dun, oh, di ba? Medyo nakapag-curve. Yes, may laro sana. So ito, ako pipiliin ko. Ito. Ito. Ayan. Kasi meron ng ganyan, no? Pwede ko na tong first. Okay. So kung ako, kukunin ko itong first. Hindi ito, hindi ito, hindi ito. So ito. Kahit hindi siya yung pinakamalusog na stem. Basta siya yung pinakamagandang curve. Maiiwan na ano. Oo, kasi lulusog siya kasi tatanggalin na natin to. Oo. Di ba? Wala nang kaagaw sa nutrients. Oo, ito hindi pwede. Bakit? Tsaka ito. Kasi nakatusok sa mata mo eh. Pag binaba natin yan, matatakpan niya to. Matatakpan niya to, di ba? Matatakpan niya. So ako, ito ang pipiliin ko. Tatanggalin ko na itong iba. Tapos mamimili ako ng isa rito para maging back niya. Okay. Di ba? Or ito. Di ba? Magiging back. Tapos mamimili ako ng second ko dito sa side na to. Baka ito. Kahit hindi siya pantay-pantay. Dapat hindi siya pantay-pantay. Okay, so parang Dapat may leveling siya. Oo, may leveling siya. Paakyat siya. No? Si back yung gigit na palagi. From first branch to second branch, yung back ang gigit na in between nila. Di ba? Palagi siyang asymmetric, no? Yes, parang gano'n. No? Ito ginagawa ko tong, kung katanungin nyo kung bakit nasa tray, no? Kasi during training ng santan, gusto niya, mas mabilis siya lumaki pagka meron siyang second pot. Oo. Pag kanyari, pag pinatong ko lang to sa rack, Oo. medyo mabagal. No? Pero Iwo-water ginagawa ko, din yung second pot. Yes. Iwo-water. same medium. same medium. So, tsaka kunyari, pagka itatransfer ko na siya sa pot, madali ko mapuputol yung ugat na yon. Diba? Makokontrol ko. Kasi kunyari sa lupa ako nilagay. Mabuhukay ka na. Mabuhukay ka pa ng ano, di ba? Okay? O, ito pa, magandang example natin ng ano. Pag-shoot nung... Dito tayo sa labas. Bonsai din yan. Oo nga, no? Saka pala siya. Akala ko kanina, miracle fruit. Pomelo nga pala. O, ito, ibang tigil. Pero kanina, 2 beses ako lumabas. Sumilip Kita ako nyo siya. siya. Pag lumabas siya. Kahit saan. Yan yung na-explain ko, no? Ang material, magsisimula sa ganito. Walang branch at all. Compared ito doon sa ating nasa Parang loob. patay na siya. Di ba? Compare nyo, ito yung mga bagong shoot, no? Ganyan siya mag-shoot lahat. Okay. Oo. Kaya parang yung kinuha mo, may ugat lang siya, pinutol mo, mabubuhay siya, no? Ganito. Yes. Basta may ugat. Pero kita mo to, namamatay to. Okay. Ito. Yan ang hindi mo makokontrol. No? Kasi siguro may damage tong area na to. Okay. Pero pwede mong iwan na lang ng gano'n. Yes, iiwan mo yan, gagawin mong drip yan, babalatan mo, i-design mo. Pero mag-a-adapt ka, di ba? Mag-a-adapt ka. Kaya nga ngayon, sa stage na to, pinapashoot mo lang siya, pinapa-develop mo ngayon yung ugat niya muna. Una kailangan ma-develop yung ugat eh, di ba? Pag lumakas na siya, at medyo lumaki na to, nag-brown na. Pero tong stage na to, itong marami na yan, pwede ka nang mamili. Pwede ka nang mamili nung Kung alin ang ititira mo, puputulin. di ba? Eh, ito, Yan, sa case na yan. Itong case na to, wala tong rules na nag-a-apply na kailangan nandun yung branch, nandun yung branch. Okay. Kasi marami na talaga siyang Oo. branch. Oo, ngayon i-adapt mo na lang yan, di ba? Sa mata mo na ngayon yun, di ba? Okay. Mamatahin mo na ngayon yan. So ang bawal lang dito, yung masyadong mababa. Oh. Yan lang yung bawal dito. Pero ito kasi nagbigay na siya ng natural na ano eh, na laro. Kaya di mas ba? madali. Oo. So parang dito mamimili ka lang ng siguro ng mga 3 or 4 na branch, di ba? Anong halaman yan, Tay? Bantigi po. Bantigi pa Ito yung rin. katulad nung nandun. Ganito lahat nagsimula yung bantigi ko. Bago ko siya napataba na ganito kalaki yung branch, di ba? Ilang taon na to?
Ito, bago pa lang to sa akin. Pero, Months pa lang ito. Okay, at least nag-grow. Pero lumang ano na siya, matanda na siya. Yung material, Before matanda. mo na acquire. Oo. Ano talaga siya eh, yung crocodile bark talaga eh. Kaya itong variety na to, mahal talaga siya. Diba? Ito yung sinasabi nating bawal. Mamli. Diba? Ito, bawal. Bawal kunin. Pero dahil sa pera, Ito ba ito yung Yan din ang ganda-ganda. Bonsai na ito. yan may, naka, Maliit na eh. Maliit na siya na flower eh. Bonsai na din. Kakaiba nga ay, yung kanyang ano. May tinik. may tinek, oo. pero, Ay, oo pero nga, ano. kunyari ito, bago mo mapalaki, baka wala na tayo. Ibang ano niya, ano. Hindi, Bilog. Maging bark. seryoso. Kailangan maging bark siya na gano'n. Kasi ito sa natural habitat niya siguro mga 100 years old na yan. Yung mismong Imagine niyo yung branch ko 30 years old. Ganun ko pa lang napalaki. So ito yung natural habitat niya. May mga coral. Ganto mo siya makukuha. Ito yung natural. Pag hinukay. coral? Bato. Kasama Sa na bato. yan. Parang coral. Wow. Kaya yung mga nasa cliff. Si Bantige, kunyari nasa malaking bato. Hindi mo kayang bitbitin yung bato. Yes. So, kinakabra nila yan. Ginagano nila yan. Ginagano nila. So, nadadamage lahat yan. Kaya bawal. Hindi, Kasi masisira yung Hindi, ano mawala eh. na yung ganda niya. yan ang tugas. Yan ang sa Jensan. Isang face. Tugas. Tugas? Ay, yan Tugas pala. bato. So, ito, tingnan nyo to. So, imagine niyo yung nagbuhat nito. Diba? Yung kumuha niyan. Kasama ba to eh? O ito nga, yun pa sila nagde-drain. Ito mahirap orderin kasi ang hirap kunin. Kasi para mo makuha mo yung bato, di ba? Pero dahil sa pangangailangan, nagbuhat sila talaga. Wow. Ayun, marami doon. Yan, yung cemented na yan. Ito ginawa ko lang yung ano na to. Ayun, maganda nga yan. Yan, diba? Pero yan, ganyan. Ang maganda nga. Ibang ano yun. So yan yung latag. Yan yung, Argao Cebu. yan yung mga paglalatag natin. No? Dito pinapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bagong tubong halaman. So, ang ina-explain ko sa inyo, kahit saan yan tutubo, sa buong katawan niya tutubo yan. So, ang kailangan nyo mag-decide Kung alin na re-retain. Kunyari, may material kayong dumating, meron kayong material na alagaan. So, sa isip nyo palang, i-imagine nyo na kung anong gusto nyang mangyari sa kanya. Pwede kayo mag-drawing, pwede kayo drawing kung saan nyo iaabang yung branch. So, para pagka tumubo ng ganito, hindi lahat ito ikikip nyo. Where to branch. Yes, doon nyo lang pipiliin kung ano yung ititira nyo. Kung ano yung, kung paano nyo siya nai-imagine na gagawin. O ito na yung finish nito. Ganito ko gusto mangyari yan. So, kunyari ito sa akin, ito ititira ko. Itong buo na ito mawawala. Titilip ko yan. Kasi ito yung magiging aking branch. Diba? Tapos kukuha ko rito sa kabila. Baka ito. Or L dito. Kung tinubuan ako dito, okay ako dito. Again, So, depende sa again ito, appreciation ng mata. Ano? nakaharang ito sa mata ko. Mm-mm. Ayoko magkaroon pa ng tao. Tatanggalin ko lahat ito. The whole thing. So hindi ako manghihinayang na tanggalin ito. Ah, okay. Kasi harang siya. Kasi harang, kasi ito yung binibenta niya, yung katawan niya. So, goodbye yan. So, Yun ang lahat. pwedeng tanggalin mo yun, tanggalin mo to para lang Yes, makita para yan. lumabas to. Oo. So ito ay Ma-emphasize ito okay siya. to. Kasi imagine niyo to, bababa ko na ganyan to. Patatabayin ko yan hanggang dito. Yung isa lang. Isa lang. Yung katabi out. Pwede kong itong gawing back. Pwede kong gawing back yun, di ba? Pero ito, yung design na yun, ilalabas ko yun. Ito mawawala lahat to. Goodbye siya. When is the right time to do it? Oo nga. Pwede na ngayon. Ah, talaga. Kasi gusto mo na yung mga yun. Kasi alam mo na kung ano i-retain mo. Wala akong... Retain lang yun. At pwede yung stay. Ah, tatanggalin mo din yan? Siguro ito, i-keep ko na Isa. ganyan. Oo Isa nga, lang. para in case gusto mag-cascade, ano? Pwede. Oo. Kasi Pero nakaporma yung na eh. ginagawa ko doon nakatakip, papalitan ko to.
papatong ko rin siya sa bato. So, dahil gusto mo munang, di ba sabi mo, focus first on the sides Oo. and the back. Mm-mm. So, lahat yan papatayin mo sa top? Hindi mo Hindi, papatayin. idarating Ano? mo siya. Titrim mo lang. Trim-trim Ah, so, lang. basta't maliit lang siya. Oo, titrim mo lang. Kilo mo lang. Para Tapos yun para ang lumakas palakihin sir. mo. Kasi remember, unang shoot pataas, titira siya sa taas. Nandito lahat yung lakas So, niya. paliitin mo lang yung mga yan. So, para bumaba yung, kasi babalik yun eh, di ba? Pagka yung nutrient, wala na mapuntahan, saka pa na siya bababa. Okay. Pero hindi mo tatanggalin. Kala ko Hindi mo si tanggalin tatanggalin, mo hindi mo muna. tatanggalin. Pwede ka nang mamili kung ano yung ititira mo na, Tapos na paliitin apex lang. niya. Oo. Di ba? So, ganyan na magsushoot ang materyales ha. So, importante doon matuto kayong pumili ng ititira nyo. Yes, balik na tayo doon, mainit. Naka-sunbathing tayo bigla. O kaya, bago pa naman. Vitamin D pa. Wala pang 10. Halika, dali, mag-a-apple tayo. Nako, yan na. Ganda nitong yellow santang. Kahit mainit na pala, ano po pwede siya. So, mamili ka na lang kung anong tututuin mo. Choose your,